Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Okay. Napansin nyo ba ang hamon ng taga-INC sa debate? Imagine, naghahamon ng debate, siya ang gumagawa ng proposition at nagiging katawa-tawa ang resulta. Bakit? Ano daw ang paksa na pagdadebatihan namin sa publiko? Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Patunayan daw na ako daw ang titindig. Ha? Patunayan ko daw na ang Iglesia Katoliko ay lahi ng demonyo. Kaya Iglesia ni Kristo. Pinag-isipan kaya ito? Bakit? Siya ang negative side. So, ibig sabihin, tutol siya na ang simbahang Katoliko ay lahi ng demonyo. Di ba? Dahil ako ang affirmative side sa ginawa niya na paksa. Nag-iisip pa kaya ito ng mabuti o natataranta na dahil nadiskubre yung matagal ng kasinungalingang ikinalat nila. Pero, pagbigyan na natin, nagsuri naman siya sa kamalian, si Nita. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo? Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. Iba daw ang magsisinungaling sa pagkakamali. Ang problema ngayon, nagkamali pa, nagsisinungaling pa. Bakit? Naalala niyo yung sa kaniyang channel? Ito Revelation chapter tingnan niyo, pahayag. May nakadikit na at dahil ang nakasulat yan, palakihin natin O kasi ang nakasulat yan, dinikitan. Dinikitan. At dahil diyan, may paliwanag siya. Ano yung paliwanag niya? Kaya, iba daw ang pagkakamali, iba din ang pagsisinungaling. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Imagine, maniwala kaya kayo, sa dala niyang Biblia, mga kapatid, na nadiskobring may nakadikit dahil ang nakasulat diyan ay nilagyang at. Defensor Katoliko daw ang gumagawa diyan o kaya si Monsignor Abriol. Kaya grabe na talaga sa matagal na panahon, ikinakalat nila itong iba't ibang uri ng kasinungalingan na makabiktima lang ng mga inosente. Pero, nanggigigil ang taga The Revealers na INC. Ako daw ang sinungaling. Kaya pinauulit-ulit ko para palitawin natin na talagang napakasinungaling, ubod at nuknukan ng sinungaling si Wendell Talibong. Grabe Palitawin daw nila. Palitawin nila. Pero sino ang lumitaw ngayon na nabisto? Ito'y tatalakayin natin. Samahan ninyo ako, mga kapatid. Kaya pinauulit-ulit ko para palitawin natin na talagang Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya.
dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inadyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? At welcome sa mga pumasok ngayon sa comment section. Ito, sila si Eleonor Isola, si Fernando Cansiho sa Baguio City. Kumusta kayo dyan sa Baguio? Apektado ba kayo sa Baguio din? Si Gilay Tilan dyan sa Spin, si Silin Akido, si Factbusters PH. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Kaburnok. Dami kayong matutunan sa channel ni Hello Kaburnok. Alberto Panglao, si Rayson Almadin diyan sa Antipulo, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ating sasagutin si Jim Soto. Kumusta? Happy birthday para sa aking misis ngayon na nagdiwang sa kanyang kaarawan. Happy birthday kay Sarah. Okay. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. May banat dito ang The Revealers. At apektado sila sa pasugo na ginamit natin, kung saan kinukot ng author ng pasugo yung si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Kaya natataranta sila, kung maalala ninyo yan, natataranta sila. Balikan muna natin natataranta sila ng kinot natin yan. Ito kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Yan. Pag maipit, doon na sila sa Biblia. Takot na sa referensya. Kaya anong sabi ng mismong kanilang Pasugo Magazine? Bakit daw takot sa referensya? Takot sa referensya dahil mabubulgar at malalantad ang kasinungalingan. Ito, sabi ng kanilang Pasugo Magazine, sa Pangulong Tudling, nakasulat yan, malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. Sila mismo ang nagsabi diyan. Nasa referensya, Pasugo Magazine nila ang nakasulat. Kaya, nang naiipit talaga sila, dahil di naman pinabulaanan ng naturang Pasugo Magazine ang aklat ni Robert na kinukot dito mga kapatid, dahil binanggit kasi na si San Ignacio, palaging ginagamit nila yon. Si San Ignacio ay alagad ni San Juan. So, kaya yun ang iniiwasan ng karamihang mga ministro, dahil pag madiskubre na si San Ignacio alagad pala ni San Juan, abay, mas lalong nadidiin ang INC ni Felix Manalo.
na wala silang kaugnayan sa mga apostol, kundi ang simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin. Natataranta dito. Bakit? Pansinin ninyo. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. So sino ngayon ang palpak? Binanggit ko nga, inulit pa, 1997, pagkatapos, 1977, pagkatapos pinahanap, 1997. Balikan natin ha, ito. Mga researcher natin, pasugo daw, nabanggit niya kung anong uri na pasugo isyo ang ginamit ko. naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Ba't 1997 ang pinahanap? Na ang ginamit ko, 1977. Ito ang bago nilang tera na gusto nilang ipalitaw na sinungaling ako. Ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli Magandang po araw natin naman. sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto. Yan ang tawag ng mga taga-INC, mga kapatid. No? Sabi niya, isa daw ako sa matandang dragon sa punto por punto. At meron pang ibang kasinungalingang ikinakalat dito. Bakit? Na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo. So mahilig talaga ang mga taga-iglesia magawa ng ganyan pag maiipit, malantad, yung matagal na nilang ginawang kasinungalingan. Alam niyo naman, sa ibang mga video at ito'y tatalakayin pa natin. Sapagkat sa bawat gawa niya ng content, yan po sa kanilang punto por punto, ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. Nako, nakakalat na naman ng kasinungalingan dito sa social media. Kayo, nagkomento. Hello, Kaburnok. Pag tayo dahil naka-live, kailangan kang magbayad para mag-comment ka. Totoo ba itong sinabi sa Alipores ni Felix Manalo? Na para ka makapag-comment, lalo na sa punto por punto, kailangan kang magbayad. Nagbayad ba kayo nang nag-comment kayo ngayon? Nagbayad ba kayo? May halaga bang pinagbayaran nang nag-comment kayo sa punto por punto? So iba na naman na kasinungalingan. Para umano, mag-comment ka, kailangan kang magbayad. Kaya nga, di tayo magtaka kung bakit napaanib sila sa siktang tatag lamang ng tao. Ganyan ang kanilang mga ginagawa na kahit hindi sinusoreng mabuti, basta iyon lang ang kanilang paniniwala, yun na, niyakap na nila. Okay, tuloy natin. Sa pagkakataon pong ito, sasagutin po natin ang kanyang sinabi sa Pasugo 1977. 77 ha, hindi 1997. 1977 ba, Kuya Proton? Sandali muna. May nabasa ako, parang taga-iglesia ni Manalo ito. Tampered umano. Sino bang nagtatampered? Di ba nakita na ninyo ang ginawa ng inyong kasama? Tingnan nyo ang Biblia, dinikitan. Ang O, ginawang at. At yan ay nabuking sa kaniyang TV
sa kanyang program mismo na booking. Ngayon, pakita natin yung sa program niya. Ito, kay sinita yan sa INC. Doon, klarong-klaro na ang litrang O, dito, litrang O, nilagyan ng at. Oh. At nung na-discover yan, anong palusot niya? Maniwala kayo? Katoliko daw ang gumawa. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibugok. See? Kaya galit talaga dahil nadiskubre yung matagal na nilang ginagawa. Imagine, nagkakalat na naman sa social media na sabi niya, para lang makakapag-comment kayo sa live, kailangan daw kayong magbayad. O sino sa inyo ngayon na nag-comment? Na nagbayad para lang mag-comment? Sino sa inyo nagbayad sa punto por punto? So, yan. Ang daming napaniwala sa ganitong kasinungalingan. Tuloy natin. Opo, kuya. February 1977 po. Sa pahina 7, na di umano, batay po sa matandang dragon na si Wendell Talibong. Oh, ayan. Matandang dragon daw. Ang tawag nila sa akin. Pero, di tayo magtaka diyan. Dahil kahit ng ating Panginoon, tinawag na Beelzebul, di mo ba? Dahil naiinis na talaga sila sa mga nadiskubre natin, na inilantad natin, yung mga kasinungalingang matagal na nilang ginawa. Okay, tuloy natin. Na ito raw po ang stand ng ministro na si kapatid na Tomas Katangay. Yan. Sige nga. Dahil sabi nila, ang hina naman ng comprehension ni Wendell. So ibig sabihin, dahil ako'y mahina ang comprehension para sa inyo, abay, malakas ang comprehension ninyo. Di ba? Sige. Ipli umano ninyo ang video kung sinabi ko na ito ang stand ni Tomas Katangay. Sinabi ko ba yon? Hindi. Kahit kailan hindi ko sinabi. Anong sinabi ko? Nasa pasugo ninyo nakasulat. Yun ang sabi ko. Nasa pasugo ninyo nakasulat. Kaninong alagad si San Ignacio? Yun ang di nila magiba. Ang sabi na, hindi naman na yan stand ni Tomas Katangay. Sinagot yan ng pasugo. Tama, sinagot ng pasugo. Ano ang sagot? Kaugnay sa divinity of Jesus. Ang tanong, sinagot ba ng pasugo ang sinabi sa kinukot niya na aklat na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol? Hindi yan sinagot. Wala kayong maipakitang sagot na sinabi ni Tomas Katangay, hindi totoo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Basahin nyo man paulit-ulit kahit 100 times ang pasugo ninyo. Wala kayong mabasa diyan. Kaya nga, nireply ni Alda yung pahayag ko. Batay po sa ipinaliliwanag ni Wendell Talibong. Kuya Proton, ano po ba ang nilalaman ng aklat diyan po sa 1977 February issue sa pahina 7 o pahina 7? Ito po, Kuya Robin, i-play muna natin yung sinabi ni Talibong na pandaraya para maipagkumpara natin. Yan. Mahilig talaga ito. Sila ang matagal nang gumagawa
sa kanilang binabanggit, dito nila ibabato sa akin na nilantad natin yung mga kasinungalingan nila. Sige, pakinggan natin. Sinabi ko daw na tindig ito ni Tomas Katangay. Sabi ko, kinot ng pasugo ninyo. At kahit kailan, hindi yan sinagot ni Tomas Katangay at walang nakasulat sa pasugo ninyo na sinabing si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol. Tuloy natin. Ano talaga ang nakalagay sa pasugo? Makikisuyo pong paki-play po muna. Balikan lang natin ng konting-konti. Think ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yan. Yan daw, umano. Ngayon, ibalik natin sa kanila. Meron bang pahayag ang pasugo, sinagot ba ni Katangay ang nakasulat na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol? Di ba? Wala. Babasahin niyo ang pasugo. Kahit pa 200 times, wala kayong mabasa niyan. Tuloy natin. Napansin po ninyo kung ano yung... Ang binasa po niya ay mula po sa pasugo, date 1977, February. Ayan. Paano nila tutulan ang binasa ko, mga kapatid? Paano nila tutulan? Kaya nga tuloy. Eto. Sa page 7. Ang kanya pong naging konklusyon, ito po ang stand ng author ng pasugo. Asan? Asan sinabi ko na yun po ang stand ng author ng pasugo? Kinot ng author ninyo. At yung author ninyo, wala siyang reaksyon kaugnay sa pagiging alagad ni San Ignacio kay San Juan Apostol. Wala siyang reaksyon yan. Ang kaniyang sinagot ay ang tungkol sa divinity of Jesus Christ. Pero ang pagkaalagad ni San Ignacio, ni San Juan Apostol, hindi yan sinagot ng author na si Tomas Katangay sa inyong pasugo. Kaya nga, iniwasan nila yung sinabi ko, mga kapatid. Kung tutulan ninyo itong quotation na ito ni Tomas Katangay, kung para sa inyo, si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol. Ang tanong, kanino siyang alagad? Di ba gumagamit pa sila ng ChatGPT? Credible daw si ChatGPT. Anong resulta? Hindi. Bumalik sa kanila dahil kung tanungin ninyo si ChatGPT sa kanilang tindig, si San Ignacio ba ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Ay, pakita natin mamaya. Kung tanungin ninyo, sa kanilang tindig, sino ang founder sa Iglesia ni Cristo 1914? Abay, lalabas talaga. Kaya, sila mismo ang napasubo sa kanilang ChatGPT. Okay, tuloy natin. Na isang ministro na si kapatid na Tomas Katangay. Ngayon, aalamin natin sa kanyang bahagi pa ng pangungusap, ano talaga ang stand ng pasugo batay sa kamangmangan o alam ni Wendell Talibong. Okay, yon. Mahilig talaga sila, kaya di sila mapakita, magtatago sila. Bakit? Ad hominem. Bakit ad hominem? Dahil di nila magiba ang inilantad natin na nasa pasugo nila. Kaya apektado pati damdamin nila. No?
So, kaya sa mga nanonood dito, huwag kayong magpadala sa ad hominem at galit. Lalo na sa mga nagsusubaybay. Panoorin ninyo, pakinggan ninyo. Paano nila pabulaanan? Ito nakasulat sa kanilang pasugo mismo. Tuloy natin. Yan pa ninyo. Kuya Robin. Balik mo doon, kuya. Ay. Opo, Kuya Proton. Sige po, tuloy po muna niyo si Talibong po. Ano yan? So, siguro, ngayon lang nila narinig na may kotisyon sila sa kanilang pasugo. Napansin ba umano kung ano yun na pasugo? Ngayon lang daw po natin narinig. Kaya nga, nakalimutan niyo? Di ba? Napakinggan niyo, sabi niyo, researcher, pasugo daw, 1977. Hanapin ninyo, 1997. 77 nga. Ang ipahanap, 1997. Tuloy natin. Ang totoo, kahit na mayroon po kayong putulin na pasugo, ang aming tinitindigan, doon sa pasugo, mayroong quote talaga mula doon sa mga nagtatanong at bago sagutin, Excuse me? Tingnan ninyo, yung pasugo na yan sa Pahina City, may nagtanong ba? Aba, walang nagtanong. Kotisyon yan na aklat. At ang kotisyon na aklat na yan, kita natin ha, natataranta na talaga sila, no? Sa kotisyon na aklat, mga kapatid, sa kanila yan. Ha? Sa kanila yan. Na napakalinaw talaga ang kotisyon. Dahil ginamit nila si San Ignacio. Palagi nila yung ginagamit. So, ang tanong, batay mismo sa nakasulat sa pasugo, kaninong alagad si San Ignacio? Kaninong alagad? Nasa pasugo nila, alagad ni San Juan. Yon ang mabasa natin sa pasugo. Wala tayong mabasa diyan, mga kapatid, na si San Ignacio ay pinabulaanan ng author na hindi siya alagad ni San Juan. Wala. Basahin man ng mga The Revealers ang naturang pasugo, wala din tayong mabasa sa Pahina 7 na tanong yan. May aklat na ginamit na kotisyon. May aklat. Pero ang tanong, pinabulaanan ba? Sinagot ba ni Tomas Katangay ang sinabing si San Ignacio alagad? Wala. Kaya nga, paikot-ikot na lang ang kanilang reaksyon kaugnay dito. Tuloy natin. Noong tanong nung nagtatanong, i-quote muna yung tanong at stand nung nagtatanong, Wendell Talibong. Sige. I-quote muna. Sino ang nagtanong doon? Pakita nyo ang pasugo kung may nagtanong ba. Direktang kotisyon niyan sa Pahina 7 ni Tomas Katangay. Ang problema, ang sinagot ni Tomas Katangay, ang kaugnay sa divinity of Jesus Christ. Napansin ninyo, ang tinatalakay natin, yung si San Ignacio na ayon mismo sa naturang aklat at nakasulat sa kanilang pasugo, siya ay alagad ni San Juan Apostol. Kaya nga, ba't di ninyo sagutin na lang? Kung si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan, Ignacio of Antioch, kung hindi siya alagad ni San Juan, kanino siyang alagad? Pakita kayo, dahil gumagamit kayo ng ChatGPT. Kahit patanungin ninyo si ChatGPT, kanino siyang alagad? Lilitaw diyan na siya alagad ni San Juan. Napasubo kayo sa pasugo ninyo. Tuloy natin. Meron pang bahagi, Kuya Proton, pakinggan pa natin. Napansin nyo? Robert, page 5. So, ibig sabihin, citation yan doon sa librong ginawa ni Robert.
Oo. Totoong citation yan. Kaya nga ginamit natin dahil nakasulat sa kanilang pasugo. Kung ang aklat lang ni Robert ang gagamitin natin, abay sabi na, hindi, wala kaming pakialam yan. Pero ngayon, kotisyon yan sa pasugo. At nabanggit sa naturang pasugo si San Ignacio. Kotisyon, quoted, ang aklat ni Robert ay apostol, alagad ni San Juan Apostol. At kahit paulit-ulitin ninyo pagbasa, wala kayong mabasa na pinasinungalingan ang kaniyang pagiging alagad ni San Juan Apostol. Wala. No. Kaya, ang di nila kayang sagutin, yung tinanong ko sa kanila. Kung tutol kayo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol, sige, maglatag kayo ng ebidensya. Ha? Maglatag kayo ng ebidensya. Kanino siyang alagad? Di po ba sabi ninyo na si ChatGPT ay reliable source? O sige, Google ninyo. Tanungin niyo si ChatGPT, kaninong alagad si San Ignacio? Okay, tuloy natin. Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung Ako daw walang pasugo. Ay, nako. Ginamit natin ang naturang pasugo. Ito, ang daming pasugo nating Ito, nakabukbay na. Iba't ibang taon. Oh, ito, 1977. Wala daw akong pasugo. At ito, Pasugo Magazine, mula sa Enero hanggang katapusan. Ito, kaya ang kapal, oh. So, sabi niya, wala daw tayong pasugo. Ay, nako. Oh. Anong walang pasugo? Ito. Oh, ito. Yon ang binabasa ninyo. Ha? Para bang, sino ngayon ang nagsisinungaling? Wala daw akong pasugo. Okay. Tuloy natin, ha? Kuya Robin. Balik mo, kuya. Yeah. Opo, Kuya Proton. Sige po, tuloy po muna niyo si Talibong po. Ano yan? So, siguro, ngayon lang nila narinig na may kotisyon sila sa kanilang pasugo. Napansin ba umano kung ano yun na pasugo? Ngayon lang daw po natin narinig. Ang totoo, kahit na mayroon po kayong putulin na pasugo, ang aming tinitindigan, doon sa pasugo, mayroong quote talaga mula doon sa mga nagtatanong. Dapat, sinagot ninyo. Oh, yan, booking na sila ha, wala daw tayong pasugo. Wala daw tayong pasugo. Oh, kitang-kita na ninyo ang pasugo. Okay, tuloy natin. At bago sagutin, yung tanong. Oh, sila ang walang pasugo. Bakit? Ang nakasulat daw sa pahina 7 ay tanong yan. Sinagot. Sige, pakita natin. Kita natin. Tanong daw. Kotisyon yan ang author ninyo for your information. Kotisyon yan. Nakita niyo na malinaw ba mga kapatid? Yan. Kotisyon yan. Diyan makita na si San Ignacio alagad. At kahit pa basahin nyo 1,000 times, wala kayong mabasa na sinabi ni Tomas Katangay, wala kayong mabasa na sinabi ni Tomas Katangay na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol. Kahit pa sabihin niyo, may nagtanong. Mayroon ba siyang sagot?
Kung ang tanong ay may kaugnayan ni San Ignacio, alagad ni San Juan Apostol, may sagot ba? Wala. Okay, tuloy natin. Nung nagtatanong, i-quote muna yung tanong at stand nung nagtatanong, Wendell Talibong. Oo. Ikukot muna. Sino bang nagtanong? Ha? Sino nagtanong? Dito. Sa pasugong ito. Oh. Ito mga kapatid. Nasabi nila, wala namang pasugo si Wendell. Saan ko kinuha yan? Kung wala akong pasugo, ba't pariho tayo? Kaya nga natataranta na. Ha? Natataranta na sila. Paano nila sagutin? Oh. Ano na ngayon? Yung nagsabing wala akong pasugo. Ang dami nito. Mga makakapal sa iba't ibang taon. Mga pasugo na sa iba't ibang taon, mga kapatid. Oh. Pasugo ito ninyo. Pero alam niyo ba, mas mapasubo sila sa pasugo. Bakit? Boy, iba't ibang taon. Siguro ituloy natin ito pagtalakay. Kumpara natin ni San Ignacio, si San Ignacio, apostol, alagad ni San Juan Apostol. Ikumpara ni Felix Manalo. Alam niyo ba si Felix Manalo? Bago siya nagdeklara na siya ay pumasok sa kwarto, di kumain, di natulog, meron na siyang sariling deklarasyon. Alam niyo ba, nasa pasugo nila. Sabihin niyo namang wala ako. Kaya nga, pinipicturean talaga natin ang bahagi sa pasugo. Anong mabasa diyan? Si Felix Manalo sumali sa kulto. Sumali sa kulto. Pumunta doon sa Banahaw. He joined the trek to the mountains of San Cristóbal and Banahaw for the initiation rites. Sumali pa siya sa initiation rites. Nasa pasugo din niyo yan. Si Felix Manalo pumunta sa Banahaw. 1997. Iyon ang 1997. So, imagine mga kapatid. Sadali. Pasugo. Page 180. Okay. Tuloy natin. Mga kapatid. Tuloy natin. Ang naturang nakasulat sa pasugo. Eto, pasugo, magkaproblema talaga sila. Bakit? Yung sinabi ng taga-The Revealers na ang aral ng Simbahang Katoliko, lalo na ang pagdeklara sa Simbahang Katoliko, pautay-utay daw. Ang doktrina ng Iglesia, batay sa kanilang pasugo, pautay-utay din. Anong nangyari? Nang umalis na si Felix Manalo sa pasugo July 1964. July 1964. 1964. Na pasugo. So, makita ninyo yung umanib siya sa siktang Kolorom doon sa bulubundukin ng San Cristobal at Banahaw.
Then, ano nangyari? Tuloy natin, pasugo nila. Ito mga kapatid, tuloy natin pasugo nila. Ito, pasugo 1964, page 181 ni Cipriano Sandoval. Di ba? Si Felix Manalo nagkulong sa kanyang kwarto. Ito na. Ikumpara natin ni San Ignacio. Nabatay sa nakasulat sa kanilang pasugo, si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Ikumpara natin, sino ang paniniwalaan? Yung umanib sa kulto sa Mount Banahaw pagkatapos nagkulong sa kwarto. At matagal na tayong ginamit nila mga aklat Katoliko, ang simbahang Katoliko, ang kanilang aral ay wala sa Biblia. Ang tanong, sinagot ba nila yung sinabi ko? Bakit? Di po ba sa Pasugo Magazine ninyo, ito nakasulat. Sa likod ng nasabing babasahin ay nakalagay ang larawan ng medalya ni kapatid ng Iglesia ni Cristo bilang alaala sa ika-50 anibersaryo nito, na ang nakaukit sa medalya ay ang larawan ni kapatid na Felix Manalo. Sige, di po ba ang kanilang doktrina, double standard kasi ito sila. Dapat nakasulat sa Biblia. Pag wala sa Biblia, hindi dapat paniniwalaan. Di, ang tanong, asan mabasa sa Biblia na ang mga apostol nagawa ng medalya tulad sa ginawa? Hindi lang yan. Sa anibersaryo, ano pang ginawa? Ito mga kapatid, sa Pasugo Magazine pa rin nila. Sinabi na, wala daw ako pasugo. Ito, mabasa natin. Noon daw, ipinagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, ay inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan sa yumaong si kapatid na Felix Manalo. Tutol daw kami sa relikya at ayaw daw kami ng relikya. Ang sabi niya ay tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinabi ito? Meron ka bang maipakitang batayan na sinabi namin iyan Mang Hoyle? So di sila tutol sa relikya. Basta upuan ni Felix Manalo. Nasa pasugo nila yan. Nasa pasugo nila yan. At hindi lang yan, mga kapatid. Pasugo nila yan. Sinabi nilang, wala daw tayong pasugo. Ang tanong, si Felix Manalo nagkulong matapos siya umanib sa grupo ng kulto sa Mount Banahaw at Mount Cristobal. Di ba? Ngayon, ang tanong, sandali, may nabasa ako. Ano ba yan? Sila gamit ng referensya galing sa pare. Wasak na wasak pala sila sa pasugo nila na ilantad natin. Wasak na wasak talaga. Bakit? Una, kailan naisipan ni Felix Manalo na natalikod ang unang iglesia? 1913. Ito, 1913, Pasugo Magazine. Ito, mabasa natin. For several years, in 1913, convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ, which vanished
after the death of the apostles, he began preaching the Iglesia ni Cristo. Kailan? Kailan siya napaisip na tinawag na siya daw sa Diyos? 1913. Oh. Kung 1913 siya napaisip, kailan siya nagparehistro sa Iglesia ni Cristo? Ito, pasugo pa rin nila. Ang sasagot, way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Ano daw? Nasa pasugo yan. Si Tomas Katangay pa rin ang author niyan, na si Felix Manalo, sa Artículos de Incorporación, Quelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, nakarehistro talaga na siya founder. Tanong, ano ba ang batayan ng INC? Para ang isang sikta ay wala talagang kaugnayan sa mga apostol at sa ating Panginoong Hesus. Alam nyo ba? Ano ang batayan? Yung SIC registration. Saan mabasa? Nasa Pasugo Magazine, oh. Ginamit nila ang SIC registration para patunayan na itong sikta na ito ay walang batayan. O, ito, napansin niyo, 1981, page 51 ni Brigido Lubao. Mayroon ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Ferris tungkol sa simula? At pagkatatag nito, meron po. Narito po ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. O yan, kinukot nila ang rehistro sa iglesyang iyan. No, na tatag ni Ferris. Ngayon, matapos nila pinakita yung rehistro na yan, alam nyo ba? Pagkatapos pinakita nila, may konklusyon sila. Batay sa SIC registration. Sa pahina 53, ito mabasa natin. Kaya malinaw nga na wala silang kaugnayan sa iglesia na itinatag ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ano daw ang batayan na ang isang sikta ay walang kaugnayan? Ha? Walang kaugnayan kay Jesus, sa ating Panginoong Hesus at sa mga apostol. Dahil ito'y narehistro sa Securities and Exchange Commission. Nako! Ang tanong, sila ba'y narehistro o hindi? Rehistro sila. Kung narehistro sila, ang tanong, anong sabi konklusyon nila? Ha? Ang konklusyon nila ay pag narehistro, wala daw umanong wala daw umanong kaugnayan. Wala daw kaugnayan sa mga apostol. Tanong, sa kanilang Pasugo Magazine, nagtaka ako ba't di ito sinagot ng The Revealers. Ito sabi ni Phil John Fuentes, natakot ba kayo na sagutin ninyo ito? Total ba kayo sa sinabi ni Phil John Fuentes? I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Oh. So, ang simbahang Katoliko na tinututulan nila mga kapatid, ano daw? Eto'y maibalik sa unang siglo. Kaya, ang tanong, ang Iglesia ni Cristo ba? Ito ba ang ganap naging Katoliko? Pasugo Magazine nila ang pasasagutin. Ito ang mabasa. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both
as synonymous. Yon, mga kapatid. So, ngayon, nasa kanilang pasugo yan. Alam nyo ba kung ang kanilang pasugo ang ating pasasagutin? Nagsusuwagan kung kailan na itatag ang simbahang Katoliko. Nakakatawa talaga ang resulta. Pero ito'y ating tatalakayin sa susunod. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero sinagot lang natin. Dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat po. Bye-bye. I am Catholic, I am alive, I am the